Magandang araw po. I'm Dr. Cecil Clemente Ocampo, isang dermatologist sa Capital Medical Center and Asian Hospital and Medical Center. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ng urticaria o pantal sa isang lecture entitled May Pantal si Pedro. Ang Balat Basics ni Dr. Derma is a series of 12 skin health lectures which aims to educate and inform lay people, health workers, and doctors regarding common skin diseases through a fun and engaging storytelling platform. So sit back, relax, and enjoy. May pantal si Pedro. Dear Dr. Derma, ako si Pedro at tinutubuan ako ng mga pantal. Madalas ay nangyayari ito kapag nakakain ako ng hipon, kaya't iniiwasan kong kumain ito. Pati na ang mga lutuing may sangkap na ito. Ngunit minsan ay hindi ko maiwasan at sa loob ng ilang minuto ay bigla na lang naglalabasan ang makakating pantal sa aking buong katawan. Minsan ay nawawalang mag-isa ang mga pantal, ngunit lumalabas naman sa ibang bahagi ng katawan. Nangyari na din na namaga ang aking mata at labi kasabay nito. Nagkaroon na rin ng pagkakataon na nanikip ang aking lalamunan at nahirapan akong huminga. Kaya't dinala ako agad ni tatay sa ospital. Urticaria or allergy daw ang sakit ko, sabi ng doktor. Doon sa emergency room ay ininiksyonan agad ako ng gamot at ako ay naginhawaan. Kaya't malaki ang aming pasasalamat. Ano ang dapat kong gawin para maiwasan ito, Dr. Derma? Huwag kang mag-alala, Pedro. May lunas ako sa iyong problema. Pero bago natin gamutin, ano ba ang acute urticaria? Ang urticaria ay abnormal na reaksyon ng immune system ng katawan. May histamine release na nagdudulot ng kati at pamamaga matapos ang exposure sa allergens. Madaming iba't ibang allergens sa ating kapaligiran. Iba't ibang pagkain, sari-saring gamot, molds, dust, pollen, init o exercise, kagat ng insekto at balahibo ng aso at pusa. May mga taong allergic sa mga bagay o kondisyong ito, kaya dapat iwasan ang specific na trigger hanggat maaari. Ang taong may urticaria ay nagkakaroon ng makakating pantal, wheals or hives sa katawan. Maaaring kaunti o madami ang pantal, maliliit o malalaki, at maaaring palipat-lipat ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kapag malala ang allergic reaction, ay maaaring mamaga ang mata at bibig, angioedema, at maaaring mahirapang huminga, paninikip ng lalamunan, wheezing, o pag-ubo. Kapag nangyari ito, ay uminom agad ng antihistamine at pumunta sa emergency room ng ospital. Paano ginagamot ang acute urticaria? Kumonsulta agad sa inyong board-certified dermatologist pag meron kayong sakit sa balat, buhok o kuko tulad ng urticaria or allergy. Huwag subukang gamutin ang sarili. Huwag mag-self-medicate. Bibigyan kayo ng inyong dermatologist ng instructions at reseta para gumaling ang sakit nyo. Kasama na dito ang mga antihistamines at ang mga gamot na pinapahid sa balat para maiwasan ang kati. Maaari din kayong bigyan ng oral steroids. Magbibigay din sa inyo ang inyong dermatologist ng payo kung ano ang dapat iwasan at kung kailangan ng laboratory tests. Sundang mabuti ang mga instructions ng doktor para mabilis gumaling at walang side effects na maranasan. Kung may simptomas pa din ng pantal pagkatapos ng 1 week, ay bumalik kayo sa inyong dermatologist. Mga dapat tandaan. Ang urticaria ay sakit na namamana, genetic, kung kaya't maaaring may history din ng hika, bronchial asthma, hika sa balat, atopic dermatitis or eczema, o mga allergy tulad ng allergic rhinitis.
ang batang may urticaria o ang kanyang mga kapamilya. Number two, ang urticaria ay maaaring acute urticaria, less than 6 weeks, o chronic urticaria, mahigit 6 weeks, may tuloy-tuloy na simptomas. Maaari ding hindi malaman kung ano ang sanhi ng urticaria, idiopathic urticaria. Thank you po sa payo ninyo, Dr. Derma. Alam ko na ngayon ang mga dapat iwasan para maiwasan ang urticaria. Alam ko na din ang gagawin kapag nagkaroon ako ng mga pantal. Maginhawa ang buhay nang walang urticaria. Nagpapasalamat, Pedro. Alam ba ninyo, ang dermographism, pagsulat sa balat kung saan ang kamot ay namumula at umaalsa, ay maaaring makita sa mga taong may urticaria. Number two, ang paggawa ng food diary ay isang paraan upang mahuli ang sanhi ng urticaria. Ito ay ang pagtala ng lahat ng kinaing pagkain sa isang araw bago magkaroon ng allergy. Isang paraan ito para matulungan ang inyong doktor na malaman kung anong allergen ang dapat iwasan. Number three, ang urticaria ay hindi nakakahawa. Ngunit minsan ay tumatagal ng buwan o taon ang sakit na ito kahit uminom ng gamot. Kung pabalik-balik ang urticaria, ay kumonsulta agad sa inyong dermatologist. Thank you po sa pagpapanood ninyo nitong video at sana ay may natutunan kayo tungkol sa dandruff, balakubak o seborrheic dermatitis. Kung kayo ay may mga tanong o skin concerns, you may visit me at my clinic at Capital Medical Center or Asian Hospital and Medical Center. Maaari niyo rin pong panoorin ng ibang Dr. Derma videos sa YouTube. Just search po Dr. Derma. Until the next video, hope to see you all again.